Guys, good morning, good evening, magandang hapon, magandang tanghali, kung saan man makarating aking vlog. Andito naman sila Kwatsirong Bisaya at makipagpintuhan na naman sa inyo. Magkukomento na naman tayo guys sa mga nangyayari sa ating lipunan, lalong-lalo na sa politika. Ito na nga guys, ano na nangyari sa ating bansa? May mga kumakalat kasi ngayon dito guys, social media, na inendorso na daw ni BP Sara si Amy Marcos. Gaano kaya katotoo yan guys? 'Di ba? Napaka frustrating, 'di ba? Pagkatapos ng lahat, tinatawag natin na traidor ang apelyido na yan, tapos ngayon i-endorso lang uli ni BP Sara. Diba? Nakakapagtaka talaga guys. At hindi lang si BP Sara, pati si Robin Padilla, inendorso niya rin. Piruin mo, Vice President at Presidente ng PDP Laban, inendorso si Amy Marcos. Ano kaya meron kay Amy Marcos guys? Diba? Alam mo guys, nasa momentum tayo guys inang galit, 'di ba? Alam mo yung tatawid ka sa kalsada, nakapokus ka. Tapos nung nasa kalagitnaan ka na, biglang may humadyong sa'yo na sasakyan. Dum, bilis. Oh. Tapos ngayon napahinto ka, nabigla ka at napaisip ka bigla, no? Ganon ang nangyari guys eh. Naudlot yung pagtawid mo sa daan na supposed to be nandun ka na sana sa kabila, 'di ba? Pero, ganun talaga yan guys eh. Politics ay politics. Sabi nga nila, walang permanenteng kaaway at walang permanenteng kaibigan yung politiko. Ganun yan. Kung nasa politics ka, kailangan brilliant ka mag-isip, wise ka mag-isip guys. Marunong kang kumilates at marunong kang sumayaw sa tugtog, 'di ba? Kaya ito si BP Sara guys, mahirap basahin yung kanyang mga galaw. Hindi kasi siya predictable. Sa atin na mga ordinaryong tao, hindi natin basta-basta ma-predict kung anong plano ni BP Sara. Ang politics kasi parang naglalaro ka ng chess, no? Kailangan hindi ma-predict yung mga movement mo. Although yung mga tao nakikita nila na medyo mamamati ka na, no? Pero at the end of the game, makakapag-stalemate ka pa rin. Ganon, di ba? So pag stalemate na, so ngayon tabla ang laban. So ganon ka galing si BP Sara maglaro sa politika. Kaya guys, sa atin na mga viewers, no? Viewers na mga players, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Na kung sa tingin natin na medyo hindi maganda yung takbo, pero all I can say, you just believe the process. May process yan eh. At sila lang nakakaalam, yung mga players, kung paano laruin yung games. All you have to do, you just focus, no? Kailangan ang prinsipyo nandito sa atin mga taong bayan. Sa politika kasi guys, hindi counted yung prinsipyo eh. Although sabihin natin na prinsipyo ang pinaglalaban natin, pero sa politika yung prinsipyo wala yan eh, walang kwinta. Unlike doon kay PRRD na he is a principled man. Talagang yung dawi siya magsalita, dawi siya kumilos. Principle talaga yan. Kaya nga 'di ba sabi niya, why I am here because I love country. I love the Filipino people. So that is the principio of PRRD.
Kaya niya ipinaglalaban. Di ba? Pero, ang ibang mga politiko, ibang mga politicians, wala yung ganun. Walang ganun. Ang hinahabol nila, boto. Di ba? Boto na ang hinahabol nila. Kasi pagka ipairal mo yung prinsipyo mo, tapos hindi ka popular, wala ka. Kulilat ka. Di ba? Unlike kay PRRD, kahit na ipairal niya yung prinsipyo niya, pero very popular naman siya at love na love siya ng mga taong bayan. So, okay lang. Di ba? Pero yung ibang mga politician, talagang namamangka sila sa dalawang ilog. Kasi kailangan nila ng boto eh. Di ba? Kailangan nila gamitin yung popularidad ng isang politician. Kaya hindi natin yan maiwasan. Kung ikaw ay galit na galit ka sa mga Marcos at ma-frustrate ka sa desisyon ni BP Sara, ma-disappoint ka, wala na. So, ano na mangyari ngayon? Di ba? Kaya, kinakailangan sa atin mga taong bayan, tayo ang mag-apply sa prinsipyo kung anong prinsipyo meron tayo. Paninindigan natin yan. Di ba? Kung gusto talaga natin baguhin ang political structure sa ating bansa, kaya natin yang gawin. Kasi you should remember the power of politicians emanates from the people. So nagagaling sa atin yung power nila. Diniligit lang natin sa kanila. So lahat ng kagustuhan natin, gagawin nila yan sa ayaw at sa gusto nila. Di ba? Kaya kung ang gusto natin iboto ang Duterte 10, panindigan natin yan. Kahit sino pa ang i-endorso ni BP Sara dyan. Huwag natin siyang pakialaman at huwag tayo ma-frustrate kasi siya ang nakakaalam sa laro. Siya nakakaalam sa laro. Parang ano yan guys parang basketball ba? Nanonood tayo ng basketball. Alam mo yun? PBA. San Miguel versus Ginebra. May mga taong solid. Ginebra talaga. Talagang diehard Ginebra. May mga tao din na solid San Miguel. Talagang diehard San Miguel. Pero yung mga players guys, nagpapalit-palit sila. Yung players ng Ginebra pumunta sa San Miguel, yung players ng San Miguel pupunta sa Ginebra. Pero yung tiwala ng mga diehard Ginebra at saka diehard San Miguel, nanindigan sila sa kanilang mga team. Same din yan sa atin mga taong bayan. Bilang isang voters, huwag tayong manghina. Kung magpapalit-palit yan sila kung sino yung ini-endorso ng mga tao doon sa taas. Ang importante, manindigan tayo sa ating prinsipyo. Kung sino yung pinaniwalaan natin, yun yung ibuboto natin. Ganon yun guys di ba? Kasi alam nyo guys, nag-backtrack ako sa mga post ni BP Sara. Napaka close ni BP Sara at saka ni Amy Marcos. Napaka-close nilang dalawa. Kaya siguro, alam nyo, pampalubag loob ni Amy Marcos kay BP Sara at saka sa mga DDS, nagkandak siya ng Senate hearing para makaganti man lang, makatulong. So, through sa Senate hearing, nakagain sila BP Sara ng karagdagan ng mga evidences para kay Pangulong Duterte. Talagang
napag-usapan sa internasyonal na talagang si Pangulong Duterte hindi siya dumaan sa due process, yung pag-abduct sa kanya. So kung hindi dahil kay Amy Marcos, wala, tahimik, di ba? Wala silang karagdagan ng mga ebidensya. Kaya pasalamat na rin tayo kay Amy Marcos. Dahil sa Senate hearing niya, nagkaroon ng karagdagan ebidensya sila Pangulong Duterte, yung team nila doon sa ICC. Oh. At isa pa, you should remember si Amy Marcos, may mga followers yan. Oh, may mga followers yan. Hindi naman lahat ng followers loyalista Marcos is solid doon kay BBM. Hindi lahat. May mga solid kay Amy Marcos. Kaya nga yung latest na survey kay BP Sara, tumaas siya doon sa Central Luzon at saka sa Northern Luzon, diba? So hindi natin alam na baka mamaya mga loyalista pala ni Amy Marcos yun. Oh. So nakikita nyo yung takbo ng politics. Pero guys, kahit ganun pa man, nagkandak si Amy Marcos ng Senate hearing at inendorso siya ni BP Sara. Pero ang judgment niyan, nandito sa ating mga kamay, nasa ating mga taong bayan. Di ba? Hindi natin siya ibubuto. Bakit ba natin siya ibubuto? Never again na nga yung mga Marcos sa national politics di ba? Oh. So, huwag kayong ma-demoralize. Huwag niyong i-judge kagad si BP Sara na kung ano-ano at saka si Amy Marcos. Kasi tayo naman talaga yung tayo yung magja-judge pagdating sa May 12. Di ba? Oh. So nasa sa inyong mga kamay guys ang pag-asa ng bayan, pag-asa ng bansa. So kung inendorso man ni BP Sara si Amy Marcos dahil yan sa kanilang friendship, no? Ipakita ko sa inyo guys ang kanilang pagkakaibigan at pag-endorse ni BP Sara kay Amy Marcos. Tingnan nyo guys. Team. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura. Gutom pa sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim. Laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. Iba number There's a look in your eyes, must be love at first sight. You were just part of a dream, nothing more, so it seemed. But my love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile.
Dahil malus-lus ka. Mga tigilan mo na daw tampal Oh guys, see? Kita nyo na kung gaano sila ka close ang kanilang friendship. Kaya wag na kayong affected, no? Ito pa kay Ruben Padilla, pakita ko sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin sa Mindanao? Ang pangalan ko ang may ibig sabihin sa Mindanao. Pangalan? Ay ni, Ay? infrastruktura, N? modernisasyon, I? elektrisidad, I? ekonomiya, Tapatan. tapatan, Tapat na kaibigan. tapat sa bayan. Iboto si Senator Aimee. 39 sa balota. So, kayo na guys, ang bahala. Nasa sa inyo mga kamay ang pagbabago ng ating bansa. Thank you so much guys for watching. Ingat kayong lahat. God bless. Follow nyo ako sa YouTube at saka sa TikTok. Click na rin ang button para at least ma-update kayo sa mga panibago ko mga videos. Thank you guys. Bye-bye.